Last year, I was in Japan, pero hanggang airport lang ako kasi wala akong visa. Pero this time, I'm back with the revenge kasi may visa na ako at pwede na akong pumasok sa Japan. Siyempre, alam mong nasa Japan ka pagka ganito na ang itsura ng banyo mo. Nasa Japan na talaga ako. I was alone in this trip pero nakakatuwa kasi you meet friends along the way. Katulad niya, may nag-treat sa akin ng first breakfast ko sa Japan. My first breakfast was a gyudon bowl at natto. Medyo hindi ko siya nagustuhan pero tinry ko siya ha. So, I landed in Terminal 3 and then I had to walk all the way to Terminal 2 para doon ako mag-take ng train going to my accommodation at Sumida City sa Oshiage. It's been a while since I last traveled to Japan. Last time ko nandito was 2010 pa ata. O baka tinatanong nyo, bakit nandiyan ka, Ma'am Faye? Wala ka bang pasok? Meron, pero EVM, okay? So, maganda na mag-EVM from Japan. Gusto ko na ma-experience kung paano bang mag-EVM sa Japan. Kaya nandito ko. First thing that I bought in Japan was an IC card. Iba-iba yung IC card meron sila dito. Para siyang beep card. So, ang binili ko is the Suica card. Initially, niloadan ko lang siya. I used my credit card. So, I used my credit card to buy the Suica card. Ito yung gagamitin mo sa mga trains, sa mga transportation. Tapos, pwede rin siya sa mga stores. Pwede mo rin siyang gamitin sa mga convenience stores. So, initially, I loaded up with 1,000 yen. Pero na-realize ko na hello, it's not enough to cover my train ride going to my accommodation. So, naghanap na naman ako ng panibagong terminal para mag-reload ako. Ibang terminal kasi yung pag-reload, ibang terminal yung pagbili. Ang hindi ko na-notice is hindi pala pwedeng mag-reload ng IC card using your credit card. I had to withdraw and then I had to go back and reload using cash. Tapos no, nag-train na ako papunta dun sa accommodation ko. Please do everything with you.